Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part ng problema ng customer. Pag aabante ka, makakarinig ka ng ingay dito sa likuran. Pag umatras ka, ganun din, makakarinig ka rin ng ingay. Yan nga ay dahil sa wala ng rubber na pinapatungan itong coil spring ni customer. Ayan na mga boss, kung makikita nyo, isinusukat ko na itong rubber lifter na pinagawa ko. Mabuti na lang na kahit hindi ko siya nasukatan, nakuha ko siya sa tansya. Dito kasi sa taas ng rubber mga boss, meron akong dalang sample, pero dito sa ilalim wala na akong nadalang sample dyan, both side, dahil nga sa sira na talaga yung rubber na nakalagay dito sa ilalim ng coil spring nya. Dahil sa tama naman itong sukat ng rubber lifter mga boss, pwede ko na ngayon ilagay yan. Sa akin kasi mga boss, ang importante dyan itong nasa ilalim na rubber lifter. Ayan yung hinawakan ko mga boss, dapat makapit siya at hindi siya bumitaw dito sa trailing arm nya. Uulitin ko mga boss, yung taas ng rubber lifter na pinagawa ko, 3/4 yan. Taas baba, pares silang 3/4 ang sukat. Pero yung dati nakalagay, 1/4 lang ang sukat niya. Medyo tinaasan ko ng kaunti itong rubber lifter. Siyempre, lumuluma itong sasakyan, tapos itong coil spring lumuluma din. Kaya advance ako mag-isip, inunahan ko na. O ilagay ko na itong coil spring mga boss. Kung napansin nyo, yung rubber lifter lang ng coil spring sa ilalim muna yung nilagay ko. Tapos isunod ko lang itong isa pang rubber lifter dito sa ibabaw niya. Tsaka ako ngayon idiin itong differential para maipasok ko itong coil spring. O di ba? Ganun lang naman. Tsaka mo ngayon i-check itong coil spring mo kung okay ba yung pagkakalapat niya dito sa rubber lifter. At kung sa palagay mo okay naman yung pagkakalapat nitong coil spring dito sa rubber lifter niya, o pwede ka na ngayon lumipat dito sa kabilang side. Huwag mo munang ilalagay yung shock absorber. Importante na mailagay mo muna yung dalawang coil spring mo kasama nga yung rubber lifter niya bago mo nga ilagay yung dalawang bagong shock absorber. Same procedure mga boss, yung rubber lifter lang muna dito sa ilalim ang unahin mong ikabit kasama nga itong coil spring niya, tsaka mo ngayon ilagay itong rubber lifter sa ibabaw at ishoot muna itong coil spring mo dito sa rubber lifter. O di ba, ganun lang naman siya kadali. Alam niyo mga boss, kaya ako laging sinasabing madali lang gumawa para lumakas yung loob nyo. Sa ganung paraan, matulungan ko pa rin kayo. Ito na ngayon yung bagong shock absorber. Kung mapapansin nyo, tinulak ko yung pababa. Dapat bubuka itong shock absorber mo, tutulak siya. Hindi katulad ng luma ni customer, talagang hindi na siya nag-function, hindi na siya tumulak. Ilagay ko na itong bagong shock absorber mga boss, itusok ko yan dito sa stud bolt nya. Tapos ilagay mo yung nut number 17, ipakapit mo na yan sa thread. At pag okay na, dito ka naman sa kabilang dulo ng shock absorber mo sa baba. I-connect mo na yan dito sa rear suspension nya, tsaka mo ngayon ilagay yung number 17 na bolt. Siyempre dapat tapat sa butas yan para hindi ka mahirapan sa paglagay nitong bolt. Tapos isunod mo na rin siyempre ilagay itong nut nya na number 17, tsaka mo ngayon gamitan ng socket threads mo na number 17 at i-final mo na yung higpit dito sa bolt and nut. Pag okay ka na dyan, dito ka naman ngayon sa ibabaw ng shock absorber mo, yung nut na number 17 kung makikita nyo, ipinainal ko na rin yung higpit dyan. At pag mahigpit na itong nut, lilipat naman ako ngayon dito sa kabilang side. Siyempre, ikakabit ko naman ngayon yung isa pang bagong shock absorber na nabili ni customer. Ilagay ko na itong shock absorber, tapos yung nut na number 17, ipakapit ko na yan dito sa thread nya. After nyan, dito sa kabilang dulo ng shock absorber, i-connect ko na yan sa dati niyang position. Siyempre, dapat nakasentro yung butas niyan para pag inilagay mo itong bolt na number 17, hindi ka mahirapan. Pag okay na, ilagay mo na rin yung nut niyan, ipakapit mo na rin yan sa thread niya. Tapos, gamit ka na ngayon ng socket threads na number 17 para maipainal mo na yung higpit dito sa bolt and nut ng shock absorber mo. Siyempre naman, yung nut dito sa ibabaw ng shock absorber mo, huwag mong kalimutang higpitan yan. Pag okay na yung pagkakahigpit mo dyan sa nut ng shock absorber, balik ka ulit dito sa coil spring mo, i-recheck mo ulit yan. Pwede kasing magkamali ka pa rin kaya para sigurado, i-check mo na lang ulit. Actually sa kabila mga boss, chinek ko rin yun bago ko siya iniwan. At kung sa palagay mo okay na, wala ka nang nakalimutang higpitan, o pwede mo na ngayon ilagay itong gulong. Siyempre naman mga boss, lagi kong paalala sa inyo, pag inilagay nyo itong gulong, yung mga nut nyan, higpitan nyo ng maayos. Sana wag kayong magaya dun sa isang customer na nagpagawa sa akin na siya yung nag-DIY ng sasakyan niya. After niyang mag-DIY, nakarinig na siya ng ingay kapag nagpe-preno siya. Kasi nga, yung nut dito sa gulong niya, hindi niya masyadong nahigpitan. Kaya pag nagpreno, tak, tak, gumaganon.
Kaya nga kung mapapansin nyo sa bawat pagbablog ko, lalo't gumagawa ako ng preno, naglalagay ako ng gulong, yan lagi sinasabi ko yung mga nut dito sa gulong, lagi yung higpitan ng maayos. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ipinafinal ko na yung higpit ng mga nut dito sa gulong niya. At dahil sa okay na ito mga boss, pahinga muna ako. Umulan kasi kanina mga boss nabasa pa ako ng ulan tapos natuyuan ako kaya itong likod ko masakit na kaya kailangan ipahinga ko muna, medyo iupo ko muna. Actually kasi itong sasakyan dinala lang ito sa bahay dito ko na ito ginawa dahil nga sa umuulan. Alas 7 pa lang ng gabi, darating daw yung may-ari ng sasakyan, alas 8 pa ng gabi, di maghihintay pa ako ng 1 oras dun sa labas ng gate nila. Kaya dadaling ko dun, alas 8 na, para siguradong nandun na yung customer. Pansamantala, magre-relax muna tayo mga boss. Ganun lang naman, iuupo ko muna yan kahit na mga 10 minutes lang. Tapos i-relax ko lang itong katawan ko para kahit papaano bawas ng stress. At para mas masaya mga boss, buksan ko muna itong TV, nood muna ako. Sa ganoong paraan, mas mabilis marerelax itong isip ko. Sagutin ko muna yung customer na nasa Grand Cayman Island. Parte ata ito ng Britain Ang problema kasi ng L300 niya 2024, hindi na daw makahatak. In short, clutch sliding na raw ayon siya nag-check up. Ang problema dito, si customer nasa ibang bansa nga. Pero siya pa rin ang nag-aasikaso ng sasakyan, kaya kinontak niya ako. Ito ang sagot ko sa iyo boss, ipadala mo sa akin yung sasakyan para sa ganyang paraan man lang hindi ka na mag-alala. Nasa awa at tulong ng Diyos, magawa ko yung sasakyan mo. Alam niyo mga boss, hindi naman na ako magtataka kung ang isang 2024 model na L300 bigla na lang mag-clutch sliding, hindi na nakapagtataka yun. Ayan yung pinapanood ko, ilan na nga yung video ko niyan Pero boss, hindi ko naman sinasabi na automatic baba na agad yun ng transmission. Siyempre, check upin ko pa yun. Malay natin, magawan ko pa siya ng paraan. O di mas maganda. Tamang-tama, bukas may bagyo, dalhin mo sa akin. Ang pwede lang naman kasi panggalingan ng clutch sliding mga boss kung sakaling naipagawa nyo na. Minsan mali yung pagkakagawa kaya lalong lumala yung sira. Pangalawa yung secondary clutch niya, stack up. Pangatlo yung release bearing niya, naubusan na ng grasa. Kaya hindi makapaglaro ng maayos dito sa main drive ng transmission nyo. Kaya abangan nyo yun mga boss sa gagawin ko bukas kahit napaparating na yung bagyo. Tapos doon naman sa isa pang nagtanong sa akin na meron daw siyang Altis na kapag in-start niya raw, manginig daw yung makina. Bago na daw yung spark plug. At wala naman daw lumalabas na check engine dito sa dashboard niya. Kaya tinanong ko siya na kapag inapakan niya ba yung accelerator, kung normal ba yung pagtaas ng minor. Nang sinabi niya sa akin na normal naman daw, ang sagot ko ito, may video ako niyan, linisin mo na lang itong throttle body mo, marumi lang yan boss. Basta't alisin mo lang yung negative wire dito sa terminal ng battery mo. Kasi kung inapakan mo yung accelerator mo tapos nanginig yung makina, may ibang problema yon. Pero pag inapakan mo yung accelerator mo, normal na tumaas yung minor, marumi lang yung throttle body mo pag ganyan boss. Kaya nanginginig yung makina mo dahil nga sa marumi na yung throttle body mo at yung plate niyan siguro marami ng carbon na nakasiksik. Kaya ang nangyayari pag in-start mo itong makina mo, syempre, manginginig talaga yan, mabibrate siya. Mga boss, pasensya na kayo Alas 8 pa kasi ng gabi ang dating ng customer sa bahay nila. Kaya ang ginagawa ko, nag-uubos na lang ako ng oras. Sinasagot ko yung tanong ng mga nagme-message sa akin. Tandaan nyo mga boss, hindi ko man ma-perfect yung sagot, syempre, nabigyan ko naman kayo ng idea. Unang-una kahit hindi ko ma-perfect yung sagot ko, hindi ko naman nakita ng personal yung sasakyan Ang mahalaga, nakapagbigay ako ng idea kung ano yung pwedeng una niyang gagawin. Ito naman yung isa pang nag-comment mga boss, meron siyang Hyundai Ion. Ang problema niya, pag nag-on daw siya ng aircon, hirap daw humatak. Sir, natural lang naman talaga yun, lalo na't maliit lang yung makina mo. Pag nag-aircon ka, talagang magbabawas talaga ng hatak yan. 100 hanggang 200 RPM magbabawas yan. Pero kung hindi na talaga normal, talagang mahina na yung hatak niya, ang pwede mong i-check yung throttle body, yung IACB ng aircon, palinis mo. Kasama din dyan siyempre yung spark plug, yung air filter, kailangan talaga ma-check up yan boss. O pwede rin, may problema ka na sa compressor mo. Kaya pag nag-aircon ka, naapektuhan yung makina, humihina yung hatak. For the meantime boss, dyan ka muna mag-focus.
At doon naman sa Crosswind na nag-message sa akin na ang problema niya, pag natatraffic siya lalo na't naka-aircon, tumataas daw yung temperature or nagiinit yung makina. Napalinis niya na raw yung radiator tapos may coolant naman. Pakicheck mo yung fan blade mo, paikutin mo siya. Kung masyadong freewheeling yung clutch pan niya, palagyan mo lang ng silicone. O kaya naman pwede ka magdagdag ng auxiliary fan. Or mahina na yung auxiliary fan ng aircon mo at syempre huwag kalimutan yung thermostat, i-check din. At doon naman sa isa pang nag-message sa akin na ang sasakyan niya is adventure, na kapag inilagay niya daw sa drive at inapakan niya yung gas pedal, delay daw yung sasakyan niya bago tumakbo. May na-encounter na akong ganyang problema mga boss, pares kayo ng sasakyan, inilagay niya sa drive, tapos nung inapakan niya yung gas pedal, mga 3 seconds bago umabante. Unang ginawa ko, nirelease ko yung handbrake tapos itinulak ko yung sasakyan. Siyempre dapat naka-neutral. Dapat magaan siya pag itinulak mo. Na ibig kong sabihin, hindi dapat kapit yung preno mo. Kasi pwedeng panggalingan na pag medyo kapit yung preno mo or may isang kapit dyan, magdidili talaga yung hatak niyan pag inapakan mo itong gas pedal mo. Pero pag okay naman, freewheeling na tumakbo itong sasakyan mo nang itinulak mo siya, magaan. Pwedeng palitan mo yan ng ATF o kaya naman tanggalin mo yung oil pan para yung strainer malinis mo. Pero doon sa ginawa kong sasakyan, nakaparehas ka ng sasakyan mo, i-drain ko lang yung ATF niya, tapos iplinasing ko, tsaka ako ngayon nilagyan ng bagong ATF. Ganun lang yung ginawa ko, tapos nang ni-road test namin, naging okay na siya. Alam nyo mga boss, lahat ng ginagawa ko, lagi kong sinisimulan yan sa basic muna. Hanggang dito muna mga boss, mag-road test muna ako at ihatid ko na itong sasakyan ni customer sa bahay niya dahil nga sa dumating na raw siya, alas 8 na kasi ng gabi. Siyempre naman, kahit nasa palagay ko okay na itong sasakyan ni customer, iro-road test ko pa rin ito. At sa pag-road test na gagawin ko dito mga boss, bibigla-biglain kong apakan itong gas pedal niya para marinig ko kung magkakaroon pa to ng ingay dito sa bandang likuran. Ito na mga boss, nakalabas na ako ng gate. Susubukan ko ngayon yan, bibigla-biglain kong apakan itong gas pedal niya kung meron pa nga akong maririnig na ingay. Okay na ito mga boss, nakita nyo naman binibigla-bigla kong apakan itong gas pedal niya. Pero wala na akong naririnig na ingay na lumalabas dito sa likuran. Before kasi mga boss, pag bigla akong apakan itong gas pedal niya, maririnig mo dito sa likuran na parang may dumudulas na bakal. Ayun nga yung coil spring, dahil nga sa yung rubber dito sa ilalim ng coil spring, wala na. At nakita nyo naman yun. Kaya nga pagdating ko sa bahay ng customer, ayaw niya nang iparode test, sabi niya okay na yan. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!